Susunod natin na gagawin ay yung reconstruction. Magdadala rin tayo ng mga construction materials. Ang problema talaga na dapat natin tignan, kasi kung baka maulit ito, baka kailangan natin talagang isipin na huwag magtayo ng kahit na anong structure na ganito kalapit sa dagat. So we have to find another way kung saan nilalagay ang mga nandito. Kasi unfortunately, ang katotohanan yan, mangyayari ito ulit eh. Kaya huwag natin sila ilagay sa alanganin. Hanapan na natin ng ibang paglalagyan na malayo na sa storm surge. Dito sa Catanduanes, so far, medyo nakakabalik na ang pamumuhay ng mga tao, except that maraming na-damage and we still have to attend sa mga pangangailangan ng mga tao dito, lalong-lalo na mga nasirang mga bahay nila. So, isa dito ang itong bayan ng Karamuran, ang medyo one of the, sabi nga natin, na hardest hit na bayan, and specifically dito sa Barangay Tubli. And so far, as of now, mayroon pang mga 26 road networks na hindi passable. Yan ang kagandahan dito sa atin ng mga kababayan dito sa Bicol, lalo na itong Catanduanes, kasi nung nabigyan tayo ng warning, ng pag-asa na parating na si Bagyong Uwan, ay naghanda na lahat, kusa na ang mga tao na lumikas at pumunta sa safe areas, particularly doon sa mga evacuation centers natin. Humigit kumulang 43,000 na po na family food packs ang naibahagi po natin, na-deliver dito po sa PLGU sa Catanduanes, at yung ating water filtration kits. So para po talagang potable water yung maiinom ng ating dito mga kababayan, dahil siyempre dahil nga dito sa bagyo ay apektado rin yung supply ng tubig po dito. Sa talambuhay ko po, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong pangyayari. Labas ko ng evacuation center, makita ko yung bahay namin. Ito, walang bubong, lahat wala. Pero sabi ko, may awa ang Diyos, andyan pa rin siya. Nagpapasalamat pa rin kami kasi wala pong nangyari, walang namatay. Sama-sama pa rin kami. Kahit wala nang bahay, magagawan pa rin ang paraan, babangon pa rin kami.